we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. 3 kadeta ng PMA hinatulang guilty sa mga kasong murder at hazing kay Darwin Dormitorio. 2 menor de edad sinaktan umano ng isang barangay chairman sa Lawag City, Ilocos Norte. 6-man panel bubuuin ng DILG para mapunan ang mga bakanteng posisyon sa Bamban LGU. At makasaysayang Centinela Hill ng Banggi, Ilocos Norte, swak dayuhin ngayong weekend. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Hinatulang guilty ang 3 kadete ng PMA sa mga kasong murder at hazing kay Darwin Dormitorio. Mula Baguio City, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, malaking blessing para sa pamilya Dormitorio na matapos ang 5 taon ay nakamit na rin nila ang hustisya. Makalipas ang 5 taong pagdinig sa kaso laban sa 3 kadete na responsable sa pagkamatay ni PMA 4th Class Cadet Darwin Dormitorio, inilabas na ang hatol sa mga akusado. Sa inilabas na desisyon ng sala ni Judge Ligaya Itliong Rivera ng Baguio City RTC Branch 5, guilty ang hatol kina dating kadete na sina Shalimar Imperial Jr. at Felix Lumbag Jr. sa kasong murder at hazing. Guilty rin ang hatol kay Julius Tadena sa kasong hazing. Reklusyon perpetuang ipinataw na parusa sa 3 kadete, kasama pa rito ang pagbabayad ng tig 3 milyong piso ni Lumbag at Imperial, habang 2 milyong piso naman mula kay Tadena bilang danyos. Nabunutan daw ng tinik ang pamilya Dormitorio sa pagkamit nila ng hustisya para kay Darwin. I am happy, I am contented with the decision. Pero siyempre hindi pa rin maibalik ang buhay ng anak ko. Nawa din ako sa mga nasentensyahan, sa parents. Nagiging biktima kami lahat. Naawa din ako sa parents. I think that's all. Nagpapasalamat din ako sa justice system natin. Nakuha. We deserve it. My son deserves it. Naawa man daw ang ina ni Darwin sa mga dating kadete, pero sa ngayon, hindi pa raw niya kayang patawarin ang mga ito. Pain is there. The pain is there. It's unbearable, especially now that my husband is gone. And I think they died in the same, kaya nagka-heart attack yung husband ko because siguro one contributory factor is this case. Nakatakdang umapila sa Court of Appeals ang kampo ni Imperial, Tadena at Lumbag. Matapos ang promulgation, isinailalim sa medical examination ng 3 bago dinala sa Baguio City Jail. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng 3. Samantala, hinihintay pa ng pamilya Dormitorio ang desisyon sa isinampang administrative case sa PRC laban sa mga PMA doctor na pinaniniwala ang may kapabayaan sa pagkamatay ni Dormitorio. So in a way, we feel vindicated even if they were acquitted a year ago for the crime of reckless imprudence. But as I said, hindi pa tapos. Meron pa kaming kasong PRC, and the judge here now supported our position all along that there was neglect on the part of the doctors. September 2019, nang maging biktima ng hazing si Darwin Dormitorio sa loob ng Philippine Military Academy na dahilan ng kanyang pagkamatay.
Chris, matapos yung promulgation kaninang umaga ay nagpasalamat ang pamilya dormitoryo sa mga individual at grupo na nakatulong sa investigasyon. Ganon din sa mga tumistigo o sa mga witnesses sa naturang kaso. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Iniinda ng ilang negosyante sa Mangaldan, Pangasinan ang mataas na singil sa kuryente ngayong Agosto. Naritong report ni Claire Lacanilaw Dungka. Magasta sa kuryente ang 2 freezer sa tindahan ni Zarena Bianan ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Kaya kung makita niyang makapal na ang yelo sa loob nito, inaalis na niya sa saksakan lalo't tumaas ang singil sa kuryente ngayong Agosto. Nitong nakaraang buwan, umabot sa 4,500 pesos ang kanyang bill sa kuryente. Inaasahan na niyang mas mataas pa rito ang kanyang bill ngayong buwan. Mahina yung bentahan ngayong August, tapos tataas pa yung kuryente, di ba? Parang sobrang hassle. Pahirap po. Lalo na sa mga negosyante na nagbabayad ng mga bills. Ayon sa Senpelco, tumaas ng halos 80 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Agosto. Ang taas singil sa kuryente ay bunsod ng pagsipa ng presyo sa kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ito yung ipagtaas ng singil sa spot market during the time nung April at saka May. Ngayon yung final settlement, yung July billing namin. Bumaba na raw ang demand sa kuryente kaya asahan na daw ang matatag na supply. Sapat yung generation ngayon, yung supply. Pero sa atin, sa maintenance works natin, may mga cluster barangays o mga isolated areas na nagkakandak tayo ng preventive maintenance para ayusin at sabay nating mag-clearing. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. 2 minor de edad ang sinaktan daw ng isang barangay chairman sa Lawag City, Ilocos Norte. Nakatutok, CJ Turida. Viral sa social media ang video na ito. Nakuha ng isang netizen sa Barangay 33B, La Paz, Lawag City. Makikita sa video ang pananakit ng barangay chairman sa 2 minor de edad. Tumanggi munang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang PNP. Pero base raw sa kanilang paunang investigasyon, alas 8:30 kagabi, nakatambay raw ang ilang kabataan sa fishport ng barangay nang biglang dumating ang chairman. Kinausap daw ng chairman ang isang babaeng nakatambay sa lugar at pinapauwi. Pamangkin daw niya kasi ang babae. Pero tumalikod daw ang babae kaya sinundan ng chairman na sakay ng garong at ilang beses umano niyang binangga. Dahil sa pangyayari, sumigaw umano ang isang lalaking kasama ng babae. Nilapitan umano ng chairman ang lalaki at sinampal. Ang insidente, nasaksihan ng ilan pang kabataan na kasama ng mga biktima. Umuwi ang mga biktima at nagsumbong sa kanilang mga magulang. Pagbalik sa fishport, sinalubong sila ng chairman at noon ay kasama na niya ang kanyang kapatid at muli umanong sinaktan ang lalaking biktima. Nadamay pa raw ang kanyang ina. May mga tanod daw roon pero hindi sila umawat. Di apagbabami di jay lu, apagbabak jay motor. Tay barok hampay nakababa. Hampay nakababa jay barok. Napan ni kabsat napan na dinanog ni te barokon. At apay jay motor nasakit tinakin ko nakita jay anak ko bilugbog da. Ayon sa ilang saksi, lasing daw ang chairman nang kumprontahin ang mga biktima. Nakahanda raw ang magulang ng mga biktima na magsampa ng formal na reklamo. Nagtungo ang news team sa bahay ng chairman upang kuhanan ng pahayag pero wala raw siya roon, pati ang kanyang kapatid. Tumanggi ring magbigay ng pahayag ang kanilang mga kaanak. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasama si Rebs Velasco, CJ Turida, One North Central Luzon. Samantala, mga nakabinding programa at proyekto ng lokal na pamahalaan ng Bamban, Tarlac tututukan daw ng bagong acting mayor. Narito ang report. Sa pag-upo bilang acting mayor ng Bamban, Tarlac ni Councilor Eranio Timbang, itutuloy raw niya ang mga nabinbing programa at proyekto ng munisipyo. 4 times ko na nakausap ang mga department heads namin kung ano po yung mga programang di pa naituloy. Tutuloy po namin at lalo pa po namin dadagdagan. Tanging si Timbang lang ang hindi pumirma sa permit to operate ng sinalakay na Pogo Compound malapit sa munisipyo. Sa inilabas na desisyon ng Ombudsman, na-dismiss sa serbisyo si dating Mayor Alice Guo. Suspendido rin ang Vice Mayor at 7 iba pang konsehal ng bayan. Kakayanin po namin
Sa part ko po, mahirap. Halos single man army po ako ngayon sa panahon nito, pero umaasa po ako na magtatagumpay po kami dahil malinis naman po ang hangarin ko sa bayan ko. Ang ilang empleyado ng munisipyo ng Bamban hindi maitago ang pagkabahala sa pabago-bagong administrasyon. Okay naman po kami mga empleyado, although we have this konting mga kaba sa dibdib kasi at saka mga queries dahil nga for the past few months is iba-iba yung mga umuupo natin bilang mga local chief executive. Samantala, bubuo raw ang Department of the Interior and Local Government ng komite na sasala sa mga aplikanteng pupuno sa mga bakanteng posisyon sa bayan. Ang screening committee ay binubuo ng Undersecretary for Local Government ng DILG, Regional Director ng DILG, 3 kinatawan mula sa civil society groups at ang President ng PCL sa Tarlac. CJ Turida, One North Central Luzon. Isinagawa ang kauna-unahang Tanod Olympics ng Ilocos Norte Provincial Police Office. Layo nito madagdagan ang kaalaman ng bawat peacekeeper sa lalawigan. Nagtagisan ang bawat kalahok sa arresting techniques, arnis exhibition, water bucket relay, bandaging relay, transport and carry relay. Malaking bagay daw ito sa mga tanod para sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang frontliners sa kani-kanilang mga barangay. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa bus sa Sinait, Ilocos Sur madaling araw ng August 15. Ayon sa pulisya, unang nabangga ng 23 anyos na rider ang barikada sa checkpoint kaya nawalan ng kontrol. Matinding sugat sa ulo ang tinamo ng rider. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng bus na biyaheng Baguio City. Hinihintay pa ang pag-uwi ng magulang ng rider mula sa ibang bansa para sa kanilang pakikipag-usap sa mga kinatawan ng kumpanya ng bus. Bahay sa Alcala, Pangasinan, tinupok ng apoy, 3 iba pa na damay. Tutukan sa report. Kita sa video ang paglagablab ng malaking apoy na bumalot sa isang bahay sa barangay Canarvacanan, Alcala, Pangasinan. Tumagal ng halos 2 oras ang sunog kung saan nadamay pa ang 3 katabing bahay. Aabot sa 4 na pamilya ang apektado sa sunog na kasalukuyang nakatira sa evacuation center. Wala namang nasaktan sa sunog. Yung involved structure po ay made of mix po. Sa first 2-story residential house po siya. Sa first floor po ay made of concrete structure, pero sa second floor po ay light materials po. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog, maging ang kabuang halaga ng danyo sa insidente. Nasa pagpaprocess pa lang kami ng fire scene to determine po for the cause and origin po ng ating fire incident. Patuloy ang paalala ng BFP sa publiko upang makaiwas sa insidente ng sunog. Sana po araw-araw po natin i-practice ang fire safety, kagaya ng simpleng pagbubunot na pagtatanggal ng mga saksakan ng ating mga appliances pag hindi na po natin ginagamit. Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Sa ibang balita, umakyat ng 700% ang kaso ng dengue sa Baguio City ngayong taon. Naitala naman ng otoridad ang 10 dengue death cases. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Nababahala ang City Health Services Office sa mataas na bilang ng kumpirmadong kaso ng dengue sa Baguio City. Kabuuang 4,993 nang nitala mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. So naka-alert pa rin tayo. Heightened alert tayo on dengue, making sure that everybody is seeking consult early para walang mamatay. Nasa mahigit 100 na mga barangay ang nasa dengue watch list sa syudad. Nakitaan din ng clustering of cases ang ibang barangay. Kumpara noong nakaraang taon ay mas mataas ng 700% ang confirmed dengue cases ngayong taon. 10 na rin ang naitalang namatay dahil sa dengue. Bagamat nakitaan ng pagbaba ng dengue cases sa nakalipas na mga linggo, ay nananatiling naka-heightened alert ang Health Authority. Nag-umpisa na ang pasukan
dadami ang tao sa syudad. Pag dadami ang tao, the possibility of still an increase in dengue cases is still there. Kanya-kanyang pag-iingat ang mga residente para makaiwas sa dengue. May net na rin po sa kama namin. Tapos sinicheck na po namin yung mga background. Baka may mga naipon na mga tubig kasi po nakatakot po ang dengue. Sa ngayon, activated na ang dengue fast lane sa lahat ng district health centers para matiyak na mabigyan agad ng medikal na atensyon ang mga suspected dengue patient. Mula sa Baguio City, kasama si Ron Alice Tritaniado, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, magiging maalinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa lalo't mas humina pa ang habagat. Kaunting lugar na lang ang makakaranas sa epekto nito at sa may bahagi na lang ng extreme northern Luzon. Pero kahit mahina na ang habagat, may tsansa pa rin ng ulan dahil sa thunderstorms. Sa datos sa Metro Weather, posible ang ulan sa Ilocos Region, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Cagayan, Isabela, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan at Pampanga. Kalat-kalat ang mga pag-ulan pero may tsansa ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Cordillera. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa hapon o gabi. Narito na ang Ratsyada Balita. Arestado ng Baguio City Police ang 3 umano'y tulak ng ilegal na droga sa Baguio City. Tinangkapang tumakas ng 3 nang matugunan na pulis ang kanilang katransaksyon pero nasa kote rin sila. 2 sa mga sospek ay high-value target sa ilegal na droga. Bagamat walang nakuhang shabu sa isa pang sospek, dadaan pa rin daw siya sa interogasyon. Nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos ang nakuhang shabu sa mga sospek na wala pang pahayag. Libo-libong magsasaka sa La Union ang inaasahang makikinabang sa itatayong 200 million pesos na halaga ng rice processing plant sa probinsya. Lumagda sa deed of use or frac si La Union Governor Rafi Ortega David at NFA Administrator Larry Lacson upang magamit ang 2 ektaryang lupa ng pamahalaang panlalawigan sa Barangay Damortis sa bayan ng Santo Tomas. Magbubukas ang bidding para sa proyekto ngayong taon at target na masimulan ang konstruksyon Hulyo sa susunod na taon. Pag nakumpleto, ang proyekto ang kauna-unahang NFA-owned rice processing center sa Ilocos Region. Nagkaroon ng dance showdown ng mga estudyante sa pagdiriwang ng Ananat Festival sa Camalaniogan, Cagayan. Makukulay ang kanilang kasuotan kung saan tampok ang mayamang kultura ng bayan. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Camalaniogan. Bukod sa agrikultura, kilala ang bayan sa mga produktong ananat na isang uri ng damo. Dahil sa pinong kalidad ng hibla ng ananat, ginagawa itong bag, tsinelas, banig, sombrero at iba pang produkto. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Arestado na ng mga otoridad ang sospek sa pagpatay sa manager ng isang convenience store sa Barangay Mabini Home Site, Cabanatuan City, Nueva Ecija noong August 9. Nahuli ang 25 anyos na sospek sa Mandaluyong City kung saan siya nagtago Lunes ng hapon, August 12. Residente siya ng Barangay Daang Sarili sa Cabanatuan City. Naharap ngayon ang sospek sa kasong robbery with homicide at arson. Inangay rin kasi ng sospek ang mahigit sa 300,000 pesos na pera at sinunog pa ang ilang kagamitan sa loob ng convenience store. Dati rin daw empleyado ng convenience store ang sospek pero tinanggal sa trabaho dahil sa pagkakahuli niya noong 2021 sa kasong drug trafficking. Wala pang pahayag ang sospek. Tumanggi rin muna magbigay ng pahayag ang pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi rin nagbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang fish growers sa Calasiao, Pangasinan nalulugi na raw dahil sa mataas na presyo ng feeds. Silipin sa report ni Russell Simorio. Lugi na ang ilang fish growers sa Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan sa nagdaang epekto ng bagyo. Umapaw ang fish pan nila Aling Aida kaya nakawala ang mga alagang bangus. Pinalibutan na ng fish net ang palaisdaan bilang paghahanda sa inaasahan pang pag-ulan. Kung wala pa ito ay sir, nakakawala yung bangus. Kaya ngayon, mayroon na ito ay hindi na makalabas siguro yung bangus. Problema rin ng mga fish grower ang mataas na presyo ng feeds
Nasa mahigit 1,000 piso na ang kada isang sako ng feeds mula sa dating presyo na 950 pesos. Hindi rin naman maaaring tipirin ang pagkain ng bangus o iba pang alagang isda dahil makakaapekto ito sa kanilang paglaki. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, nadagdagan pa ang mga fish growers sa bansa na huminto sa pagpaparami ng isda dahil sa mataas na presyo ng feeds. Lugi yung production cost. So yung kausap ko yung mga nag-aalaga ng ito at tilapia. Medyo huminto muna dahil mataas ang cost ng feeds. Nakikipag-ugnayan na ang SINAG sa concerned government agencies para mabigyan ng atensyon ang problema. Yung mga bagong farmers natin dyan sa lalawigan, nakausap din natin, hirap din sila dahil yung production cost mataas. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Arestado ang 2 menor de edad matapos tangayin ang nakaparadang motorsiklo sa isang waiting shed sa Barangay Natba, Bacara, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, isang residente sa lugar ang nakakita sa pagtangay ng 2 sa motorsiklo. Isinakay daw nila ito sa garong saka tumakas. Sa follow-up operation ng pulisya, natunto nila ang motorsiklo sa bayan ng Banggi kung saan nila ito itinago. Isinuko naman ng mga magulang ang kanilang mga anak sa presinto matapos malaman ang pagkakasangkot nila sa insidente. I-turn over sila sa DSWD para sa counseling. Desidido raw ang may-ari ng motorsiklo na sampahan ng formal na reklamo ang mga menor de edad. Itong mga suspect ay kusa namang tinurn over ng kanyang parent nung nalaman na itong nangyari na ginawa nila. Mga kapuso, nagtapos na ang ngayong araw, August 16, ang tinangkilik ninyong Kapuso Kasiyahan Panalo Promo. Abangan niyo po ang pag-announce sa mga promo winner sa GMA Regional TV at GMA Promos Facebook page. Mga kapuso, maging alerto po sa scam text. Tandaan na opisyal lamang na kinatawan ng GMA ang tatawag sa mga winner. Sa promo, nagkaroon ng daily winners na tig 500 pesos at weekly winners na tig 2,000 pesos. Available na rin ang kumpletong listahan ng week 2 winners. I-follow lang po ang GMA Promos page para sa updates sa mga winner ng Kapuso Kasiyahan Panalo. Dating Governor Chavit Singson handa raw magbigay ng 5 million pesos kay Olympic gold medalist Carlos Yulo. May ulat si Ivy Hernando. Kaliwat kanan ang natatanggap na reward ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo. Makaraang masungkit ang 2 gintong medalya sa katatapos na 2024 Paris Olympics. Isa sa nagdeklara ng intensyon na magbigay ng reward ay si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Pero ang reward may kondisyon. Of course, kasama na rin yun pagkapanalo niya ng gold. Ang more important to me is yung family unity nila. Ako, magulang ako. Alam ko gano'ng kasakit yung mag-away na anak at ama. Nasubukan ko na. Sakit yun. Kaya sa aming pamilya, inayos ko agad. Dati raw ay may komunikasyon si Chavit sa ama ni Yulo, ngunit hindi na niya makontak. Umaasa raw siyang makikipag-ugnayan muli ang pamilya ni Yulo. So, I'm appealing to Kaloy, to talk to the family, sama-sama kayo, tutulong ako. Hindi lang yun, 5 milyon. In the future, kung kailangan pa nilang tulong, tutulong kayo. Samantala, binati rin ni Chavit ang lahat ng Filipino athletes na lumaban sa Olympics. Anya, dapat napalakasin ang sports sector ng bansa mula sa pondo, karagdagang training facilities, tamang pagpili ng mga opisyal at atletang kakatawan sa bansa. Kailangan national government natin bigyan ng mas malaking pondo ang mga atleta natin, improve nila yung system natin yung mga sa sport bago tulungan ng gobyerno. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mahigit 1,000 trabaho alok sa job fair sa Vigan City. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Ivy Hernando. Kabado pero determinado ang magkaibigang Brian at Delwin na makahanap ng trabaho.
Parehong fresh graduate sa kursong Public Administration. Umaasa sila na makakakuha ng trabaho na siyang magbibigay sa kanila ng experience. Sana po local mo muna kasi wala pa pong Experience? Opo. Wala pa pong experience po. Yung full-time na sana, yung permanent na sana po. Kabilang sina Brian at Delwin sa daan-daang job seeker na sumali sa job fair ng provincial government. Higit 1,700 job vacancies ang binuksan sa lokal, kabilang ang mga trabahong delivery riders, food clerks, cashier, company nurse at financial advisor. Nurses naman ang kailangan sa Saudi, Brunei at Kuwait. Marami kasi yung vacancies, so mas mataas yung chance nila na makahanap ng trabaho. Oo, kasi syempre ang hinahanap ng mga employers is fresh grads. Kasi meron ding mga positions na for fresh grads. Isa nga sa pinalad na matanggap sa trabaho si Julia. Unang trabaho niya raw ito bilang fresh graduate. Nakaka-nervous po kasi first time dahil wala pa po akong experience. Nagkaroon din ng one-stop shop kung saan 11 ahensya ng gobyerno ang nakibahagi para sa mabilis na transaksyon at proseso ng mga dokumento. Maaga ring pumila ang mga aplikante sa isinagawang job fair na bahagi ng National Tech Voc Days sa Ilocos Norte. Humigit kumulang 800 job seekers ang nakiisa sa aktibidad ng TESDA sa pakikipagtulungan ng PESO. Ayon sa mga job seeker, malaking bagay ang mga ganitong programa para matulungan ang kagaya nilang unemployed. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, nagtapos na po ngayong araw, August 16, ang tinangkilik ninyong Kapuso Kasiyahan Panalo Promo. Abangan niyo po ang pag-announce sa mga promo winners sa GMA Regional TV at GMA Promos Facebook page. Mga kapuso, maging alerto sa scam text. Tandaan na opisyal lamang na kinatawan ng GMA ang tatawag sa mga winner. Sa promo, nagkaroon ng daily winners na tig 500 pesos at weekly winners na tig 2,000 pesos. Available na rin ang kumpletong listahan ng Week 2 winners. I-follow po ang GMA Promos page para sa updates sa mga winner ng Kapuso Kasiyahan Panalo. Makasaysayang Centinela Hill sa Bangi, Ilocos Norte, swak dayuhin sa long weekend. Ating pasyalan sa report. Nais mo bang makita at matanaw ang hile-hilerang windmill ng Bangi, Ilocos Norte? Ang pag-akyat sa Centinela Hill ang kasagutan para masulyapan ang naggagandahang windmill ng Bangi. Tanaw ang buong bayan, asul na dagat at malalanghap ang preskong hangin. Ito ang makasaysayang Centinela Hill. Malaki ang naging kontribusyon nito sa pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga dayuhang sumakop sa bansa. Nagsilbi itong watchtower para matanaw ang paparating ng mga pirata. Naging kuta naman ito ng mga sundalong Hapon noong World War II. Mula sa munisipyo ng Bangi ay halos 10 minuto lamang nalakaran ang pag-akyat sa Centinela Hill. Hindi mo ramdam ang hirap at pagod sa pag-akyat dahil habang umaakyat ay masisilayan ang ganda ng paligid. Breathtaking sa itaas. Perfect place sa mga naghahanap ng peace of mind at soul searching. Maliban sa Bangi Coastline, tanaw rin ang bayan ng Burgos at Pagudpod. Hindi rin kumpleto ang pag-akyat at pagpasyal sa Centinela Hill kapag walang picture taking dahil Instagrammable ang bawat anggulo. Paborito rin itong pasyalan ng mga turista at balikbayan. Isa lamang ang Centinela Hill sa mga ipinagmamalaking tourist spot ng Bangi. Sa pagdaan ng taon, ang Centinela Hill ay mananatiling nakatayo bilang alaala sa pawis at dugo ng mga Pilipinong ipinaglaban ng ating karapatan at magkaroon ng kalayaan. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV,
One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.